Good day, brothers and sisters in Christ. Magandang hapon po. Nandito kami ngayon para magbasa ng mga salita ng Diyos dito sa Biblia. At katulad sa dati ang ating Bibliang magagamitan, kundi ang King James Version. Basahin po natin ang Luke chapter 9 verse 23. Sis, pakibasa. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa Tagalog, sinasabi po niya, at sinasabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po mga kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon na ibig sabihin, ang sinasabi niya po rito na kanyang krus at sumunod sa akin, ang ibig pong sabihin nito, yung tayo pong mga Kristiyano, mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, lagi po tayong may pagsubok. Lagi po tayong may pagsubok sa buhay. Kaya kung tayo po ay namumuhay na wala tayong problema, ang ibig pong sabihin niya, hindi tayo lumalakad ng ayon sa Kanya. Kaya ibig pong sabihin nito, sabi niya, ang sinumang, sabi niya, tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang ibig pong sabihin nito, tanggihan natin ang mundo. Ang mga pagkamoderno ng mundo. Yan ang sinasabi dito. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 10 verse 37. Sis, pakibasa. He that loveth father and mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Sa Tagalog po, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit po ang mga katagang itong sinasabi ng Panginoon? Kasi po ganito yan, darating po ang persecution o pagsubok po ng Panginoon sa atin, na pagka dumating po yung isang gobyerno ng mundo, na yan po ay pamamahala po yan ng false Christ. Ang ibig pong sabihin nun, kaya po ito ang sinasabi niya rito, kung halimbawa po, kung tayo po ay magpakaluyal sa ating pamilya, kasi sinasabi kasi darating ang araw na kung ayaw nating magpatatak, hindi tayo makakabili ng pagkain. Kung gagawin po natin magpakaluyal tayo, na sabihin po na okay, nandito yung pagkain, umiiyak yung mga anak mo kahit yung mga apo mo. Tapos ikaw ay tatanggap ng tanda. Yan po ang matindi dito. Kaya sinasabi niya rito, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin, di ba? Ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kasi po mawawala ang ating kaligtasan. Yang ibig pong sabihin nito. Kaya dapat po ito seryoso. Seryoso po tayo. Dapat po ngayon pa lang, inumpisa na po natin at nag-expect no tayo na talagang magkakaroon tayo ng persecution. Magkakaroon ng isang gobyerno. Ang false Christ. At talagang gigipitin tayo sa pagkain pag ayaw natin siyang i-acknowledge. Yan po ang ibig sabihin nito, na kung tayo magpapakahiro, pag tayo po ay tumanggap ng tanda, hindi na po tayo niya makukuha. Yan po, ito po ang totoo niyan. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 16 verse 25. Sis, pakibasa. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sa Tagalog, sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay may mawawalan nito. At ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong yaon. Ito po, bakit po ito ang mga
terminology ng ating Panginoon. Ha? Kasi po ganito po yun. Ha? Kung pagdating po ng false Christ na darating o isang gobyerno ng mundo, lahat po ng pananakot, gagawin po niyan. Ibig sabihin nun, para lang siya i-acknowledge natin. Ha? Na siya na raw ang Panginoong Hesus. Ha? Kasi pag sinabi pong false Christ, hindi talaga yung totoo na siya. Ha? Pero ang sinasabi po dito, kung tayo ay natatakot at gusto nating mabuhay, kasi ang sasabihin nung pag tayo na corner, if you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Ito na nga yun. Ha? Ibig sabihin kayo sinasabi, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Ano po yung mawawalan sa atin? Kundi yung buhay na walang hanggan. Ha? Yan po ang malaking problema po yan. Dahil po, baka po iniisip natin na pag tayo namatay, wala na. Yun po ang talagang totoong buhay natin. Kundi yung life after death. Kasi yun po, yung kaluluwa natin maging mabuti, masama tayo, bubuhayin tayo para husgahan. Ha? At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niya una. Ibig sabihin po nito, kung ayaan natin patayin man ang ating flesh and blood, basta wag nating ipagkano ang Panginoon, bibigyan tayo niya ng buhay na walang hanggan. Ayan po yung katotohanan po mga kapatid. Basahin naman po natin mga kapatid ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Sa Tagalog, at kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus nang hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ito po mga kapatid. Siyempre po, pag tayo po ay sa panahon ni false Christ, kampante na po tayo na tayo ay nag-worship sa Kanya, tapos tumanggap tayo ng mga tanda, sasabihin po ng gobyerno na pagka may mga tandaan na kayo, babalik sa normal ang pamumuhay ninyo kasi, magbibili kayo ng makakabili kayo ng pagkain at magkakatrabaho kayo. Pero ito na po yung second coming niya. Sabi niya po rito, at kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Yan po yan Dahil po sa second coming niya, hindi na po siya katulad ng meek and humble. Siya po ay pupunta rito second coming niya para tayo parusahan. Yung sinasabi, make war. Kaya make war kasi makikipaggira siya doon sa false Christ and judgment. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Yan po ang katotohanan ng mga kapatid. Kaya wag po tayong paisa sa isang gobyerno na yan. Na tayo ay tatanggap ng kanyang mga tanda. Dahil kasama po tayo sa kanyang susunugin dito ng kanyang bibig. Basahin naman po natin mga kapatid ang Matthew chapter 24 verse 9. Sis. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated all nations for my name's sake. Sa Tagalog, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuhutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Atin naman po. Ito po yung pag-i-inquest po ng false Christ para malaman po ninyo pagka dumating po yung mga panahon na yan. Iisa na lang po ang gobyerno ng mundo. At maging ang mga gobyerno po ng mga bansa, gagamitin po niyan, magsusunod po sa gusto ng false Christ. Kaya, yun po, kung ayaw mo po siyang sambahin, ayaw mo maniwala sa Kanya, ganito po ang gagawin niya kung magkagayoy, bibigay kayo sa kapighatian. Kahirapan, pagpapahirap. At kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuhutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tingnan mo yan. Kasi po, buburahin talaga ng mundong ito. Pagka dumating po yung impostor na false Christ na yan, buburahin po talaga nila ang pangalang Jesus Christ. At maging po yung mga Kristiyanong mananampalataya niya, susupili niya po yun.
Kung ayaw mo po magpasupil o ayaw mong ipagkanulang Panginoon, papatayin po tayo. Pero sinasabi po sa ibang pasahe sa Biblia ng Panginoong Hesus na kahit na kaunti pa lang na sugat sa ating liig, tayo po ay kanya nang aagawin. Hindi na po natin gaano maramdaman 'yon. Kasi ano pong silbi kung tayo mamumuhay ng labag sa Panginoong Hesus, kapahamakan po ang ating pong pupuntahan. Mamaya po malalaman natin kung ano ang maging mga sanhi o mga consequences doon sa mga tumanggap, nag-worship sa Kanya at tumanggap ng Kanyang tanda. Basahin lang po natin mga kapatid ang Matthew chapter 24 verse 24. Sis, pakibasa. For there shall rise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Sa Tagalog, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at sa mga bulaang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at sa mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Maano po natin mga kapatid na sinasabi rito sa passages ni Mateo na sabi niya magsisilitaw ang mga bulaang Kristo. Ibig sabihin, sa ngayon po nararanasan na natin, hindi po ako nagkakamali, 4 o 5 na silang nagpanggap na sila na raw ang Panginoong Jesucristo. At sa mga bulaang propeta, sino po itong mga bulaang propeta? Kundi po, yung mga ngaral ng Biblia rin. Na ang nangyari, para kalugod-lugod sa lahat, na Holy Bible din ang ginagamit, pero ang katotohanan po noon, nagkaroon po ng revision ang Holy Bible, kaya sinasabi po na may mga dinagdag, mayroong mga tinanggal. Pero sinasabi po ng Panginoon na ang sino magdagdag at magbawas sa mga salita ko, iparurusahan ko po. Ito na yung sinasabi niya. Mga bulang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa ililigaw kung mari pati ang mga hirang. Ito po. Ito, patindi na pindi. Ito po, gradual lang po yan. Yung pagpapakita ng mga kababalagan. Ibig sabihin po rito, marami po silang tagasunod. Ayan po yan. At ito ay patindi na patindi po yun. Hanggang sila po ay totally mahordinahan ng false Christ na darating na yan. Para maging kanyang mga disipulo. Basahin naman po natin ang Revelation chapter 13 verse 15. To 17 po yan. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Sa Tagalog po, at siya ay pinagkalobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito po ang magiging realidad po. Pagka po inintroduce na siya, yung false Christ ng mundo, sang sinasabi at siya ay pinagkalubang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Sino po itong pinagkaluban kundi ang false Christ? Sino po ang kanyang Sino po yung kanyang amo? Sino nagbigay sa'yo? Si Lucifer po, Lucifer. Upang larawan ng hayop ay makapangusap. Kita mo? Larawan, image of the beast po ito. Makikita po ninyo na igagawa po siya o magpapagawa po ng larawan niya o images. At yan po ay magsasalita. Kita mo? At maipapatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. Kita mo na po. Para pong ito alintulad ng panahon po ni Nebuchadnezzar. Na ibig sabihin, nagpagawa si Nebuchadnezzar nung araw ng kanyang images na malaki. Then, ang sino mang hindi mag-bow down ay kanyang isusog ba? O kaya dadalhin doon sa fire furnace.
Pero yung tatlo pong Jewish hindi natakot. Ano pong nangyari po doon sa tatlong Jewish na yon? Prior lang po na sila, sa pinto pa lang, sinalo na po sila ng Panginoong Hesus. Inano po siya ng kanyang mga kapangyarihan, o kanyang sinasabi, kanyang pakpak. At hindi po sila nasunog. Bagko sila po ay masaya at nagsasayaw sila. Ito po ay talagang subok na sa Biblia, na ibig sabihin kung totohanan po tayong nakapagsisi at isa lang ang ating pinagdarasalan kundi ang Panginoong Hesus lang, at tayo nakapaghingi ng tawad, sinisigurado ko po sa iyo na kung dumating man ang persecution, pagpapahirap ng false Christ na yan, tayo po ay kanyang maililigtas sa ano pa mang paraan. Kaya po ito po ay proven na. Kita mo? Tapos sabi niya rito sa next, sis pakibasa. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Sabi niya rito sa Tagalog, at ang lahat. Lahat ito, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang utanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito po mga kapatid, hindi po tayo, dapat po natin siseryosohin ito, kasi hindi po ito basta kung ano-ano lang. Ito po ang nangusap po rito ang Panginoong Hesus na ibinigay kidyan. Ibinigay po yung sabing the last revelation of Jesus Christ sa atin para tayo warningan na ito ay sadyang mangyayari sa mga huling araw. Sinasabi rin po ng Biblia, we are the last generation until the coming of Jesus Christ. Kaya po, hindi raw tayo ganap na mawawala itong kapanahon natin hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. We are the last generation. Tingnan mo ito, at ang lahat. Ibig sabihin, lahat po. Kung ano man po ang katayuan mo sa buhay, di ba? Ikaw ay tumanggap ng kanyang tanda. Bilang pagpatuto na ikaw ay nakumbinsi niya na siya raw ang Panginoong Hesus. Yung kanyang images, sinamba mo. Doon ka na nagdarasal. At in return, yung images na yan magsasalita at gagalaw. Para malaman po ninyo na yan po ay robot. At ang mindset po nun ay artificial intelligence. Kaya wag po tayong paluloko dyan. Sinasabi rito, buko doon, pag tinanggap, pag nag-worship pa doon, bibigyan kanya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Di ba? Kaya, mga kapatid, ito ay talagang seryoso. Talagang mangyayari talaga ito. Dahil ang nangusap dito, ang Panginoong Hesus. Kung kayo talaga naniniwala. Kaya dapat po tayo ay naghahanda. Naghahanda. Ngayon pa lang po, naghahanda na tayo patungkol dyan. Dahil po, pag yan po, ang moderno pong, ang gobyerno po ng mundo ay i-implement po yon sa biglaan, parang COVID, na wala, lahat ay hindi na makaporma. Kaya lang kung kayo pa lang po mag-iisip the time, it's too late. Wala na talaga. Sa 17? Sa 17 sinasabi niya rito. And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Sa Tagalog, sinasabi niya, at nang huwag makabili o makapagbibili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kapatid, tingnan mo yan. Kung ayaw mo siyang kilalanin, ayaw mong sumamba doon sa kanyang images. Dahil ang papagawa po yan o kaya igagawa talaga ng tao siya. Ito naman po ang sa gagawin niya, at nang huwag makabili. Tingnan mo po yung panggigipit po sa atin. Huwag makabili o makapagbibili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda. Yung may mga tanda lang po, ang pwedeng makabili ng pagkain, o makipagtransaksyon, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Tingnan mo mga kapatid. Kumbaga sa panahon natin, ang sigurado, ang gagamitin niya yung moderno rin, maaaring microchips, di ba? Para yung parang yung gold globe o kaya
smart. Ganyan, yung mga nakalagay sa cellphone. Ganyan na po ang mangyayari dyan. Kung ang pangalan noon hindi smart, o kaya globe, kundi tatlo pong 6. Ibig sabihin yan po ang identity ni Paul's Christ. Tatlong 6 po yan. Ayan po yan. Sa 18 po, ano sinasabi rito? Here is wisdom, let him that hath understanding count the numbers of the beast, for it is the number of a man, and his numbers is 603, 6. Sa Tagalog, dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ito po yung tatlong 6. 6, 6, 6. Ayan po. Bakit po sinasabi ritong tao? Tao po talaga yung Paul's Christ. Ilinalarawan po ng mga dalubhasa na siya po ay charismatic, politician. Sabi ni Hall of Famer, sikat talaga siya. Kaya kung tawagin po siya si Superman. Superman. Pag dumating po yung Superman dito, the real Superman, siya po yun. Na siya po yung magpapahamak sa mga tao sa buong mundo po. Kaya po mag-isip po tayo dyan. Kaya dapat po ngayon pinag-aaralan na po natin. Kaya tayo po, parang gusto ko pong malaman ninyo, na tayo po mga lalaki, ayan sa Biblia, binigyan po tayo ng trabaho ng Panginoon. Sinasabi, lahat po ng mga head of the family ay siyang pastor ng pamilya. Kaya po dapat tayo sa mga ganito, naniniwala tayo sa mga nakasulat para sabihin. Kaya sinasabi niya po yan sa kanyang sa Hosea chapter 4 verse 6, sinasabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayan po yan. Sabi niya, ang mga tao ko, kaya napahamak dahil sa ayaw o kakulangan Sa ng kaalaman. Ito po, wag po natin sabihin na ito ay hindi mangyayari. Mas maganda pong maagap kisa hindi maagap, dahil kung nandiyan na po, wala tayong magagawa, kundi tayo matataranta. Kaya dapat po ngayon pa lang po, dapat mismo sa mga bata, sa mga anak natin, mga apo, pinapaunawa po natin ito na ang pagkain hindi mangyayari sa lahat ng panahon. Dahil kung dumating ang pagsisikil ng isang gobyerno na ito, pag tayo tumanggap ng tanda, may kahirapan mangyayari sa atin, dahil pag tayo sa second coming ng Panginoong Hesus, tayo ay kanyang susunugin. O kaya itatapon tayo doon sa the lake of fire. Nabuhay. Hindi na tayo mamamatay doon. Yun po ay habang buhay na parusa. Kaya po mag-isip-isip tayo dyan. Basahin naman po natin mga kapatid, ang Revelation chapter 16 verse 2. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisance and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. Sa Tagalog, at humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. Tignan mo mga kapatid, ito na yung consequences, o kaya mga mangyayari doon sa worship o pagsamba doon sa kanyang image po ni Paul's Christ, at tumanggap po ng mga tanda. Ito po ang mga mangyayari dyan. Sabi niya, at humayo ang una. Ito po para malaman po ninyo na yan pong sinasabing mangkok na yan, ibubuhos ng Panginoon, they call it the wrath of God. 7 po yan. Ma'am, sirs. Kaya po, ito po yung sinasabing the wrath of God na kanyang ibubuhos dito. Pero ang maganda pong balita sa ganito, kasi bago po ito final na gagawin ng Panginoon, yung aagawin niya na po yung kanyang mga hirang.
Yan, sino po yun? Kundi yung ngayon pa lang, sila po ay ganap ng born again into spirit. Nagsisi na. Nagbago na ng pangaraw-araw na ginagawa. Ano po yung pagbabago? Hindi na po mahilig sa Facebook. O kaya nanonood sa Facebook pero pili lang. Dapat yung huli. Tapos, hindi na mahilig sa mga sports. Hindi na mahilig manood ng mga movies, kung ano-ano pa na wala namang huli dyan. Di ba? Ibig sabihin po, nakapagsisi na sila po yung mga born again to spirit, hindi na po sila nakikiapid. Hindi na po sila nagpo-fornicate o nag-imagine. Sila na po yung mga born again to spirit. Dahil sinasabi po sa ibang pa sa Biblia, prior na ibuhos ng Panginoon itong kanyang galit, diba? Pouring out of vials, 7 po yan. Blowing of 7 trumpet, opening of 7 seals, yan po lahat yan ay pasakit sa mundong ito. Ito po, isa pa lang po ito. Sinasabi rito, tumayo ang una. Una pa lang, ibinuhos pa lang yung unang mangkok. At ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama, mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yan. At nangagsisamba sa kanyang larawan. Tinawa po yon. Ang ibig po sabihin nito po, masama. Ito po yung, kasi po para malaman niyo prior sa kanyang pagdating po, magkakaroon po rito ng 3 days darkness. At ang pagbabalik po ng liwanag, kundi po yung liwanag, yung kanyang brightness ng kanyang kapangyarihan po yun. Kaya po kung tayo ay sumamba sa ibang pa sa Biblia sinasabi na yung mga tumanggap at taguhin sa beast, bakit nagkaroon sila ng mga sugat? Dahil sa sinag. Makati na, sugat pa yan Tapos naghahanap po sila ng mga kuweba, ng mga hiding place na madidilim. At kinakausap na po nila yung kanyang mga tinatago na bumagsak na raw dahil takot sila doon sa dumating. Yan po ang masaklap dito. Kaya po mag-isip-isip tayo na po yung parating pong gobyerno ng mundo at ang pagkamodero ng mundo, this is a trap. Trap po sa atin ito. Kasi kung dumating, sa ngayon po ang nangyari sa atin, hindi na tayo naniniwala talaga sa mga nakasulat sa Biblia, kundi ang pinaniwala natin yung kapwa natin tao at yung nararanasan at nakikita. Diba? Kaya lang po ito po ay leads into distraction po tayo dyan. Dahil ito pong 3 days, para malaman po niyo, 3 days darkness. Para malaman po niyo yan. Wala na po, suspended po lahat. Wala na pong internet. Wala pong signal. Kahit na mga radio, electricity, wala pong gagana na time. Pag sinabi pong thick darkness, talagang kahit na isang ruler lang, hindi kayo magkakaaninagan. Suspended po lahat yun. At kahit na po may kandila ka, kung hindi kayo nasa Panginoon, hindi talaga kayo sa Panginoon, hindi kayo naging born again into spirit, hindi talaga sisindihan. Ngunit yung mga tao, ngayon pa lang nakapaganda na nakapagsisi, at ang Panginoong Hesus lang kanila ibang pinagdadasalan, sila po ay magkakaroon ng pagkain at ilaw. Gagana po yun. Kasi sinasabi ng Panginoon, yung kanyang mga minamahal ay kanyang isi-save sa mga panahon na yan. Kaya po dapat mag-isip po tayo dyan. Dahil po ang sinasabi ng Biblia ay katotohanan po. Kaya ito po, wag po tayong na tumanggap at taguhin sa bis. Ito po ang mga mangyayari sa atin. Basta naman po natin mga kapatid, ang Revelation chapter 19 verse 20. Sis, pakibasa. And the beast was taken, and with him the false prophet, who wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Sa Tagalog, at sinunggaban ang hayop. Sino po ang sumunggab? Ang Panginoong Hesus sa second coming niya. At kasama niya ang bulang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay
sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Ito po ang mangyayari po. Ito po yun. Ang ibig sabihin, at sinunggaban ng hayop. O sino po yung hayop? Yung false Christ. At kasama niya ang bulaang propeta. Sino po yung mga bulaang propeta? Kundi po yung mga ngaral ng Biblia. Mga kongregasyon na siyang nag-encourage sa mga membro na tumanggap ng tanda at sumamba sa hayop. Ito po, gumawa ng mga tanda sa harapan ito na siyang pinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at yung mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay hinagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliyab ng asupre. Ito po yung sinasabing the final destination po ito. Yung ngayon po, sinasabi po sa Biblia, ito ang final destination. Kahit po yung mga taong nasa impyerno ngayon, ito po ay iba sa impyerno. Yung mga nasa impyerno po, bubuhayin niya na yun sa Biblia para usgahan. In the day of judgment. At pag hindi po pinala doon, yung mga tatawagin doon ay pupunta po sa kadulo-duloan po nito yung sinasabing maluwag na kalsada, the lake of fire po yun. Ayan po yan. Ibig sabihin po nito, bago magkaroon ng judgment day, the final judgment day, mauuna na po itong mga ito, si false Christ at yung mga kanyang mga disipulo at yung mga nag-worship sa bis at tumanggap ng mga tanda. Ito na po, hinihagis na buhay sa dagatang apoy na nagliyab. Akala po ninyo, hindi mamamatay. Hindi po, habang buhay na yun. Wala na pong kamatayan yun. Wala pong kamatayan yun. Kasi sinasabi sa isang passage ng Biblia na tayo ay bubuhay niya. Maging masama, maging mabuti. Yung life after death po natin, wala na pong kamatayan yun. Kaya po tayo po hinagis doon, habang buhay po tayo na ganyan ang sitwasyon. Kaya mag-isip-isip po tayo na ito po, hindi po ito basta isinulat ng ang nagsulat po ng mga ito sa Revelation po si John, si Prophet John, is one of the 12 disciples ng Panginoong Hesus. Siya po yung sinasabi na hindi nakaranas ng kamatayan hanggang ngayon po buhay pa. Nandun po siya sa kuweba sa Patmos. Yung Patmos po na yan, isa po yan na lugar sa Greece. At ayun po sa pang-Bible share po ang makakasama natin in the day of judgment. In the day of tribulation. In the day of tribulation po yung pagpapahirap ni false Christ. Yan po ang tribulation. Basahin naman po natin ang Revelation chapter 20 verse 10. Sis, pakibasa. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Kita mo sa Tagalog po, sabi rito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay binuli sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroon din naman ng hayop at ng bulang propeta, at sila ay pahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ito po yung sinasabi in the day of judgment. Ibig pong sabihin, sa ibang passage sa Biblia sinasabi po na yung impyerno, si kamatayan, si Diablo o si Lucifer, yan po ay tatapon ng Panginoon doon sa the lake of fire. Ito na po yun. Sino po at ang Diablo o Lucifer na dumaya sa kanila ay binuli sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroon din naman ng hayop at bulaang propeta. Ay, sinong hayop? Yung binasa natin, yung false Christ. At ng bulaang propeta, yung mga kanyang mga disciples na tumulong sa kanya para tanggapin yung kanilang mga tanda at worship sa beast. Sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailan. Sabihin mo, pakailan-kailanman. Wala na pong ending ito. Ayan po yan. Ito po yung sinasabi sa ibang part sa Biblia. Nung the fallen angel, sino po yung kundi si Lucifer? Na siya dito, galit na galit sa atin, the wrath of niya. Grabe talaga yung galit niya sa atin. Dahil alam ni Lucifer na malapit na ang kanyang buhay. Ayan na, ito.
Wawakasan po siya dito ng Panginoon in the day of judgment. Ayan po ang ibig sabihin nito. Tapos, sa 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and in the heaven fled away, and there was found no place for them. Sa Tagalog, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang luklukang doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ito po yung ending ng lahat ng bagay rito. Ito po yung pagkawawakasan na po ng Panginoon itong mundo. Sabi niya po rito, ang nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Ano po? The white throne of Jesus Christ po ito in the day of judgment. At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas. Ibig sabihin po nito, itong langit at lupa, tatakas po ito, mawawala na po ito. Sa ibang pasa sa Biblia, sinasabi po na inalintulad ang langit ay malulukot na parang papel. At walang nasumpungan kalalagyan nila. Wala na po, ending na po yun. Tapos sinasabi niya po rito sa 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and the other book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of these things, which were written in the books according to their works. Sabi niya sa Tagalog, at nakita ko ang mga patay, malalaki o maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. Ano po ito? Yung patay na malalaki, mayaman at pobre, na nakatayo sa harapan ng luklukan. Ibig sabihin, the day of judgment po ito. At nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito po, kaya po, tayo po ay pagsusulit ng Panginoon in the day of judgment po. Kung ano raw po ang ginawa ng katawan natin under the sun. Ito po kaliwaliwanag. Ang ibig pong sabihin niya sa ibang passage na Biblia, yung pong nasa impyerno, ang angels pong naka-assign doon, dadalhin po yung lahat ng kaluluwa ron para husgahan. Yan po yan. Dadalhin sa ibabaw, husgahan. Yan po ang ibig sabihin niyan. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan. Luklukan, the white throne of Jesus Christ. At nabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At mga patay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayan po yan. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nandito sa mundo na ito para magpasarap-sarap lang, mag-relax-relax lang, gumawa ng masama. Huwag po natin kalilimutan sa mundo na ito. How God is a good God. Binigyan po tayo ng free will to decide. Free will to do anything you want. But, sabi niya, later on, yung free will na privilege na ibinigay niya sa atin, kanyang babawiin. Kaya ito po, sa panahon po na ito, wala na po tayong kapasidad para sumagot. Kaya pag nakita na po natin na the lake of fire, kasi ang destination po nito, pag hindi pinalad po, ang sinasabi po sa ibang passage sa Biblia, many are called but few are chosen. Ito po yun. Ibig sabihin, may mangilan-ngilan lang na maliligtas doon, pero ang majority po, doon sa sinasabing malaking daan, papunta yun sa dulo po nun ay the lake of fire. Kaya po, mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Next. Sis, pakibasa. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works.
Sabi niya sa Tagalog, at ibinigay ng dagat ng mga patay na nasa kanya. Yung mga namatay sa dagat. Ha? Kita mo, magkakaibang linalagyan. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades. Anong Hades? Impyerno. Ang mga patay na nasa kanila. Ha? Hades, maraming tawag po yun. Ha? Grave, Hades, Sure. Sheol, marami pong tinawag dyan. Pero yan po, impyerno. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya po, yan po, wag po dating kalimutan. There will be time to accounting our deeds in this world. Kaya po, wala pong sabihin natin na total, hindi naman nakikita ng tao. Sa tao po, maaaring makagawa tayo ng kasalanan hindi nakikita ng tao. Pero sa Creator po, wala pong kaligtasan. Kasi po, nakikita po tayo. Hindi po, yung problema po natin, Sa ibang sa binibibiblia sinasabi, hindi ba raw natin alam na tayo ay templo ng Diyos? Sabihin, yung hininga po natin, hiram natin sa Creator, nandito po sa atin. Kaya, mabuti po tayo kasama po natin siya. Kaya po, sinasabi sa ibang sa Biblia, ano raw po mangyayari sa tao, sa tahanan, o kaya sa bansa, pagka iniwan ka ng Panginoon. Sa atin pong pag iniwan ka ng Panginoon, patay ka na po kasi babawiin niya na po yung ating paghinga. Ang ating paghinga ay yan na tinatawag na the very spirit of the Father na iniram natin. Sa pamilya po, pag wala ang Panginoon, hiwalayan. Batang yung hiwalayan po ngayon, madugo na po. Kasi po, marami po ngayon tumatanggap kahit magulang, kahit po yung mga kongregasyon, maging pong mga pare, kinakasal yung hiwalay. Yan po ay kagagawan, tradisyon ng tao po yun. Ngayon po, hindi na po basta asawa. Para malaman po ninyo, maging ano man po yan, maging kinakasama o live-in partner, so sinasawag pang yung fiancé. Para malaman mo, asawa po yan. In general, tawag po niya asawa kasi bakit po? Nag-aasawahan kayo. Hindi mo pwedeng i-deny po ang Biblia. Sinasabi po ng Biblia, ang pinagsama ng Panginoon, kailanman hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Ano po yung pinagsama? Hindi po yung kasal dyan sa simbahan, sa kongregasyon, kundi kung saan po kayo una nag-sex. Yung po ang kasal sa Panginoon. Kasi totoo po ang sinasabi niya, na pagkatapos po na kayo after the sexual ninyo, aalisin po ng Panginoon ng kahiyan bawat isa sa inyo. Totoo po yan. Obserban po yung mga sarili ninyo. Kaya po mag-isip-isip tayo po. Next. Dito po sa sunod. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Sa Tagalog, at ang kamatayan at ang Hades ay binuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ay kalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayan po yan mga kapatid, itong dagat-dagatang, the lake of fire po yan, which is the final destination ng mga demonic, yung mga angels, yung mga 1/3 ng kalangitan ng mga angels na nagrebelde sa Panginoon, saka si Lucifer, ito na po ang final destination. Hindi lang po sila ron, kundi po yung mga taong nandito, mga pilosopo, ayaw makinig sa mga salita ng Diyos. Kaya raw po napahamak dahil hindi sa pagtanggap ng katotohanan. Kasama po rito, Hades. Ibinuli sa dagat-dagatang apoy ang Hades. Binanggitan naman po rito ang Hades. Kanina po yung ito po yung impyerno po ito. Ito ang kalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid po, sa totoo lang po, kasi sa ibang pasal sa Biblia, pag tayo po ay dinala ron, hinihagis po tayo sa dagat-dagatang apoy na yan, the lake of fire, wala na po tayong kamatayan doon, sa totoo lang. Kaya sinasabi, habang buhay tayo, forever and ever tayo doon, na wala ng kamatayan, which is away the presence of the Creator. Yan po yan. Kaya mahirap po yan. O sa 15 po, ano sinasabi rito sa 15? And whosoever was not found written in the book of life
was cast into the lake of fire. Ito po yon sinasabi, at kung ang sino man ay hindi nasumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya be sure po na tayo namumuhay rito, siguraduhin po natin na tayo ay nakasulat sa Book of Life. Dahil pag hindi po tayo nakasulat yan, dito po tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire. Pag sinabi po sa inyo, kasi sinasabi ng Panginoon, without repentance, You cannot see God. you cannot see God. If you are not born again into spirit, you cannot see God. Kaya pag sinabi po sa atin ng pakikiapid, bawal po talaga yan, hindi makikita ang kalangitan. Ang mga mamamatay tao, mapakiapid, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan po, sinasabi ng Biblia, hindi raw makikita ang kalangitan, kaya be careful po. At huwag po kayo naniniwala sa mga sabi ng tao, kahit sino pa po siya, pare o kaya pastor. Ang paniwalaan po nyo, yung nakasulat dito sa Biblia na yung salita ng Diyos. Hindi po kayo dapat magpaluko. Dahil po, kayo rin ang mananagot. Sinasabi rito, at kung ang sino man ay hindi nasumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay, ibubuli sa dagat-dagatan na po. Be sure po na nakasulat kayo sa Book of Life. Kaya lang po, yan po natin problema, yung self-proclaimed righteousness. Yan po ang malaking problema eh. Dahil sabi ng Biblia, without repentance, you cannot see God. Kung hindi tayo nagsisi ng lubusan, hindi tayo nagsisi. Nagdasal ka ngayon, pero nakiapit na naman, nagpo-fornicate naman. Wala pong kapatawaran ng ginagawa natin. Kung kaganyan po. Kaya po, dapat mamuhay po tayo na ngayon sa Kanya. Dahil siya po, nangungusap sa atin, na sinasabi niya po ng kapatawaran ay mangyayari lamang pagka tayo buhay pa. Sinasabi niya po sa ibang pa sa Biblia. Ngunit pagka tayo ay patay na po, sarado na po yung pinto ng kaligtasan. At sinasabi po yan na wala na pong kapatawaran nyo dahil may judgment na tayo. Sinasabi po sa Hebrew 9:27, appointed time to everyone wants to ride in judgment. Kaya mahirap po yan, mga kapatid. Paano po? Sana hindi kayo nagsasawa sa mga pahatid, balita ng Panginoong Hesus sa inyo. Katulad nating mga binasa. Ito po ay patungkol sa ating kaligtasan. Pagka tayo mamuhay po ng sa sarili nating prinsipyo ng tao, tayo po ay mapapahama. Panahon na po, abang may panahon pa tayo magsisi. At wala pa yung isang gobyerno ng mundo, tayo po ay hagaran ng magsisi at hanapin na po natin ang Panginoong Hesus sa panahon nito. At wala po tayong ibang pagdarasal lang kundi siya lang. Paano po in Jesus' name, Yeshua the Messiah. Amen po. Amen. Marami pong salamat sa mga nakikinig.